Hi guys! Welcome back back. sa aming channel, Maple and Stars. Ayan. Ano bang pag-uusapan natin ngayon? Kwentuhan lang about dun sa isa dun sa ino-offer ng government dito is yung LMIA. Kasi marami kaming nakikita sa comments na ganon yung pathway na sinunod nila. Yung target nila. Oo. Ano ba yung LMIA? Yung LMIA is pupunta ka dito sa Canada as tourist and then dito ka maghahanap ng trabaho. Tapos mag-i-apply yon as LMIA. So, isa siya dun sa mga pathway na pwede ninyong gawin. Ayan. Yung LMIA, technically, para siyang dokumento na parang kailangan para makapag-hire ka ng foreign worker bilang employer. Ganun siya. Oo. Ang mahirap kasi sa LMIA, mahirap din humanap ng employer na magbibigay ng LMIA. Kaya, Take note yung LMIA na yon, dapat doon is ang mag-a-apply si employer. Kumbaga si employer mag-a-apply siya sa gobyerno o kailangan ko ng LMIA, ganyan, para makapag-hire siya ng foreign worker. oo. May bayad din, di ba? May bayad yun. Oo. So, ang mangyayari is yung employer magbabayad sa gobyerno. Ayun. Magkano ang tanong? Hindi ko alam. Hindi ko sure. Pero huli kong tingin parang dati ata, $1,000 ata. $1,000 yung... Dati pa yun, ewan ko ngayon. So, yung ibang kababayan natin na nagpaplano na pumunta dito sa Canada via tourist visa, then tsaka maghanap ng trabaho, hanap ng LMIA, ganyan. Isa yun sa nangyayari ngayon dito sa Canada. Kasi pwede naman eh. Legal technically. talaga yun. Oo, pwede siya. Ang challenge nga lang is kung merong kukuhang employer. Ang tingin namin, yung pwede sa ganyan is yung kung merong connection. Yun, mataas ang chance na makakuha kayo ng LMIA kung meron kayong mga connection. Na nandito na sa Canada. Oo. Kumbaga, kung pupunta ka dito nang wala kang kakilala, tapos tsaka ka palang maghanap ng LMIA, medyo tagilid yun. Magastos. Magastos. So, tapos pwedeng wala rin mangyari doon sa pinunta mo, ganun. Oo. Kung talagang ang pinunta mo is para sa trabaho, hindi for tourist purposes, ayun. Tsaka take note kung kunyari, by any chance na talagang nakakita kayo ng employer na magbibigay sa inyo ng LMIA, i-apply pa yun guys. It could take months pa bago ma-approve yun, tapos tsaka palang i-start yung processing ng work permit nyo. So, kung ganun yung pathway na naiisip nyo, kailangan malalim yung bulsa nyo kasi accommodation pa lang dito, mahal na. And hindi natin alam gano'ng katagal abutin yung process nyo. So, kailangan marami kayong baon. Oh, yun. At saka yun nga, kung merong connection. So, kung meron na kayong kakilala or nandito na, mas maganda. At saka yun nga, dapat din talaga pera. Laging pera ang usapan eh. And currently, ang nangyayari ngayon dyan sa sistema na yan, kumbaga open secret naman, ang nangyayari, yung trabahante, yung nagbabayad ng LMIA. Oo. So, ngayon, for us, sinishare lang namin to kasi syempre, yung mga katrabaho namin, kwentuhan, ganyan. Mga ibang lahi din. Oo, ibang lahi. So, dahil nga, kailangan nila ng dokumento. Kailangan nila nun. Nagre-resort sila sa ganon na... Sa pagbabayad. Sila yung nagbabayad. Ngayon, actually, illegal siya. Illegal yun. Illegal talaga siya. Kasi, ang dapat talaga nagbabayad dun si employer. Pero, kung iisipin mo, di ba, parang willing bang maglabas ng pera yung employer? Di ba, alam nga natin kung gano'ng kakulit yung ibang mga dyan, yung mga kumpanya, di ba? Ayaw nila naglalabas ng pera. Meron siguro for some, pero mostly, parang mahirap. Tsaka, hindi lang ang usual na binabayaran ng mga kababayan natin or ng mga ibang lahi na naghanap ng LMIA, hindi lang yung presyo ng LMIA itself. Parang ginagawa ng mga employer, pinapatungan nila yung original na presyo ng LMIA. Kunyari, for example lang,
ang original na presyo nga ng LMI is $1,000. Ang gagawin ng employer, Gagawin niya 2,000. hindi, mas mataas pa. Sabi nung isang katrabaho namin sa trabaho namin na ibang lahi, doon daw sa Ontario, ang bentahan doon ng LMIA, doon mga nasa $40,000. Bentahan ng LMIA, no? Grabe. $40,000 guys. Magbabayad ka ng $40,000 para sa employer kumuha ng LMIA para i-hire ka or kung sino man nakakilala mo. Grabe. And yung iba na kababayan natin na Pilipino, nakikita ko online, yung iba daw nagbabayad $15,000, which is yun nga, considering na ang binabayad doon sa Ontario nung makakilala nung katrabaho namin is $40,000, maliit na yung $15,000. Which is, alam mo yun, parang... Pero technically, may ibababa pa siya eh. Kasi hindi naman talaga yun yung presyo ng LMIA. Piniperahan na nga. Oo. Kumbaga, aside dun sa pathway ng student visa, which is very expensive, kumbaga, nakakuha ng pera yung gobyerno doon. Ito naman, yung mga abusadong employer, since nararamdaman nila Na kailangan mo. desperado ka, Oo. papatungan nila ng mataas na halaga yung LMIA mo. So, wala kang choice. Or kung talaga desperado ka na, kakagatin mo na kasi gusto mo ng papel dito sa Canada. Ganun. Eh, ang problema, pag ganun, dahil nga, kung kakagatin mo siya, let's say, kinagat mo na nga yung offer, gumawa ka na ng illegal. So, prone ka na sa abuse. Yun yung hindi maganda. Kumbaga, yung processing nyo dito sa Canada is nag-start na siya sa illegal, ganyan. Di natin masabi, baka mamaya, down the road sa immigration papers nyo, sa PR or sa citizenship, baka ma-review yun, hindi natin sure. So, medyo delikado yun. Oo. Eh, after nun, wala naman na kaming, hindi naman na natin tinanong yung katrabaho namin kung ano ba ang nangyayari. O, let's say, yung end game nung pathway na yun kapag nagbayad na sila eh. Hindi na namin tinanong. Pero ano lang yun, kumbaga, shinare lang namin na may mga ganun. At sana, mag-ano kayo as much as possible, mag-resort kayo dun sa tama pa rin, no? Mahirap eh. Tsaka, yun nga, prone din siya sa abuse. Una, dun sa pa lang sa pagbibigay sa'yo ng papel, naabuso ka na kasi pinagkakitaan ka na. Oo. Pangalawa, pag ikaw na yung na-hire dun, o, diba? Paano kung abusuhin ka palalo? Sabihin natin, dun sa trabaho. di ka bigyan ng tamang sahod, Diba? or Hindi ka pinapasahod daw. di ka pinapasahod, or yung dapat na gawin mo sa trabaho sa kontrata is ito lang, pero pinapagawa sa'yo, grabe-grabe na. Kumbaga, breach of contract na dun sa employer mo. Ang mangyayari, prone ka sa abuse kasi alam ng employer mo na kailangan mo yung papel. Di ba? So, Kung di ka magreklamo kasi kailangan mo yung papel eh. oo, tsaka kapag nagreklamo ka, damay ka eh, kasi gumawa ka ng illegal. Ayun siya. Kung magreklamo ka, sabihin natin, pareho kayo na employer mo na gumawa ng illegal, yung isa, lokal na puti dito, ganyan, or what. Or kababayan man natin Pilipino or whatever. Tapos ikaw din, gumawa kayo ng illegal ng LMIA. So, ikaw ba kung aabusuhin ka, magsusumbong ka kung future mo yung nakasalalay? Oo, tsaka feeling ko, no, parang lugi din talaga dun sa nag-apply. Ikaw Lugi mismo talaga. na aplikante. Kasi ikaw yung, ikaw yung bago dito na gumawa nung illegal. Siguro hindi ka nila kakampihan. Hindi natin alam. Hindi Tsaka namin yun alam. nga, mas mataas yung risk sa'yo. Yung pwedeng mangyari Yung sa'yo. risk at saka yung loss sa aplikante. Eh kung yung pupunta. employer, sabihin natin mapenaltyhan lang siya ng kung ano man, penalty, ganyan gano'n, whatever. Pero kung ikaw, mapapadeport ka, di ba? Sayang. Ang ginawa mo pa naman, tinaya mo na yung lahat ng savings mo para mag-take ng chance mag-tourist visa dito. Tapos bigla ka mapapadeport dahil lang nagsumbong ka. Wala, parang titiisin mo na lang kasi kailangan mo yung papel eh. Di ba? Oo. So, yun yung current na nangyayari ngayon or yung reality dun sa pathway na yun yung iniisip ng iba. Yun nga. Not unless kung meron kayong kakilala talaga dito na maghahanap ng LMI para sa inyo, pwede. Pero kung yung
from scratch maghanap kayo ng LMIA pagdating nyo dito. Medyo Mahirap. Oo, mahirap. Pero hindi naman namin sinasabi na imposible. Hindi naman namin dinidiscourage, pero ang nangyayari ngayon is ganun, karamihan. Meron lang talaga din talaga siyang risk. Ano? Pero meron don't get us wrong, merong nag-offer pa rin ng LMIA na iilan na legit talaga is yung employer yung magbabayad, siya yung magpa-process lahat. So legit yun, pero yun nga, since yung iba, abusado, yan ang nangyayari. Ayun. So ingat-ingat sa ating mga kababayan na yun ang pinag-iisipan na gawing pathway. Oo, kasi nga, may mga, yun nga, yung mga nakikita mo sa comments na ano sila dito as tourist, pwede yun. Ayun nga, kailangan nyo nga lang humanap ng LMIA. Pero mas maganda kung meron kayong connection. Yun talaga yun. Connection ng key sa LMIA. Yan. Pero aside from that, marami namang ibang pathway. Marami yun lagi talaga. naman namin sinasabi. Ang pinakamadali, wala pala. Walang madali. Walang I madaling take it pathway. back. Wala madaling pathway. Lalo na yung student visa ngayon is nagdoble yung presyo na kailangan. Ayan. Pero kung mapera kayo, I guess madali para sa inyo yung ano, no? Pero siguro once na nasa middle na kayo nung ano mo yun, student, nahihirapan din sila eh, di ba? So in the Walang madali. Bottom line, walang madali. Yun lang guys, shinare lang namin yung usual na nakikita namin online, ganyan, hanap na Tsaka yung mga katrabaho din namin mismo. Parang share nila. Parang rin siya, wow, talaga may ganun pala nangyayari, no? Tsaka kung ikaw isipin mo nasa Pilipinas ka or ibang part ka ng mundo, gusto mong punta dito, uy, pwede pala yun. Pero in reality, pagdating mo dito, mahirap. Hindi siya ganun kadali. Oo, hindi siya walk in the park. Lalo na, hindi lang naman ikaw yung nag-iisip ng ganong paraan. Marami kayo, libo-libo kayong ganun nag-aagawan, kumbaga sa opportunity. So, Kaya ingat kayo guys. Pero alam mo yun, as itong channel naman namin na to is as much as possible, kung pwede namin kayo matulungan, mabigyan ng information, tutuloy-tuloy namin to. Ayun, yun kasi yung alam namin na tama. At saka, wala mahirap talaga eh. Kaya kung gaya nung ginagawa namin sa mga previous videos namin, pag kami makita kami yung mga opportunity, i-share namin yun dito. Mga legit na opportunity. Government kasi yun eh, di ba? So, ayun. So, yun lang guys. See you guys on our next video. Be sure to like and subscribe. Bye!